Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 16, ang pag-asam ng libo-libo. Sa sandaling iyon. Banyo ng hotel. Lumabas ng banyo si Manuel Bennett, balak niyang pumunta sa make-up room. Pero sa ginawa niya, may narinig siyang boses mula sa likuran niya. Hoy, gwapong nasa harapan ko, sandali. Sa tunog ng boses, nalipat ang tingin ni Manuel, at lumingon siya upang tumingin. Doon, sa di kalayuan, ay may dalawang babaeng nakasuot ng makapal na pintura na damit sina Ana at Alma Luis. Ikaw ba? Nang makita si Manuel, naging pangit ang mukha ni Alma. Mula ngayon, nakasuot si Manuel ng itim na suit, mukhang slim at tuwid, at nakakuha pa ng bagong hairstyle. Mula sa likod, mukha siyang model. Kaya, hindi siya nakilala ni Alma noong una at gusto lang niyang simulan ang isang pag-uusap. Mula nang magpakasal ang kanyang kapatid kay Young Master Whale, naiinggit siya, gustong makipag-ugnay sa isang Young Master mula sa isang malaking pamilya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang sinubukan niyang makipag-usap ay ang mismong bansang Bumpkin noong nakaraang 3 araw. Lalo na 3 araw na ang nakakaraan ay sinampal siya ng kawawang lalaki na ito, na lalong nagpagalit dito. Nagulat din si Ana na ang taong ito ay talagang mukhang isang disenteng tao pagkatapos ng kaunting pag-aayos. Gayunpaman, kahit na siya ay mukhang mas disente, walang kapangyarihan o impluwensya, siya ay wala pa rin. Nagdilim ang mukha ni Manuel, at tinanong niya, ano ang problema? Talagang ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang pakikitungo sa dalawang babaeng ito. Ano ang ginagawa ng isang country bumpkin na tulad mo dito? Malamig na tanong ni Alma. Sumagot si Manuel, kung nasaan ako, parang walang kinalaman sa iyo, di ba? Sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang, si Alma ay nanunuya, country bumpkin, ito ba ang lugar para sa iyo? Ngayon ay araw ng pakikipag-ugnayan ni Miss Stewart, at lahat ng narito ay isang makapangyarihan at maimpluwensyang figure. Ano ka ba, at ang lakas ng loob mong ipakita ang mukha mo rito? Pinag-krus ni Ana ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, nanunuya, Manuel, sa tingin mo ba ay kaibigan ka talaga ni Miss Stewart? Kahit na hindi ko alam kung paano mo nakilala si Miss Stewart, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay, ikaw at si Miss Stewart ay hindi mula sa parehong mundo. Kaya, huwag mo nang isipin ang tungkol sa pag-akyat sa pamilyang Stewart. Ang pamilyang Stewart ay hindi isang bagay na maaari mong akyatin. Malamig na tumawa si Manuel, sino ba talaga ang gustong umakyat sa pamilyang Stewart? Sa tingin ko ang tunay na gustong umakyat sa pamilyang Stewart ay ikaw, hindi ba? Bastos ka, anong pinagsasabi mo? Pinandilatan ni Alma si Manuel, na sana ay mapunit niya ito. Nanginginig din si Ana sa galit. Kung tutuusin, totoo ang sinabi ni Manuel. Sinusubukan nga ng kanilang pamilyang Luis na bumuo ng mas malapit na relasyon sa pamilyang Stewart. Ngunit ngayon, ang direktang itinuro ni Manuel ay nagpagalit sa kanila. Nang hindi na pinansin pa ang dalawa, tumalikod na si Manuel, naghahanda ng umalis. Ikaw, tumigil ka nga dyan. Sigaw ni Ana. Anong problema? Malamig na tumingin sa likod si Manuel, na iniwas ang mga mata sa dalawa. Gusto mo ng isa pang bagbog? Nang marinig ang sinabi ni Manuel at nakita ang kanyang tingin, natakot ang dalawa at napaatras ng ilang hakbang. Idiot! Ngumuso si Manuel na lumayo. Bastos! Anak ng asungot! Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Nagmura si Alma, nagngangalit. Ang taong ito ay nakasakit kay Young Master Whale at sa mga tao ng East Union. Ang kanyang mga araw ay bilang na, at siya ay tiyak na mamamatay ng kahabag-habag. Malungkot na sinabi ni Cindy Lewis, pagkatapos ay sinabi, Tara na, dapat tayong magmadali sa bulwagan ngayon, dapat magsimula ang piging sa kasal. Sige. Tumango si Lucy Lewis at sumunod kay Cindy Lewis sa bulwagan. Sa sandaling ito, Hotel Hall. Habang lumilipas ang oras, halos lahat ng dumating para dumalo sa engagement banquet ay dumating na. Lahat ay nag-uusap, at ito ay napakasigla. Sino sa tingin mo ang ikakasal kay Miss Stewart? Akala ko orihinal na ang Stewart family ay magpapakasal sa ibang mga first class na pamilya sa River City, ngunit parang hindi.
Ikakasal kaya ang Stewart family sa mga pamilya ng lungsod ng ibang probinsya? Hindi ko alam kung sinong young master ang maswerteng nanalo sa beauty. Habang nag-uusap ang mga tao, nakita nila si Howard Stewart, nakasuot ng pulang suit, na may kulay rosas na mukha at nagliliwanag na espiritu, na naglalakad papunta sa bulwagan. Tingnan mo, nandito na si Sir Stewart. O Diyos ko, gumaling na talaga si Sir Stewart, at mukhang busog na naman siya, hindi talaga tulad ng isang kagagaling lang sa malubhang sakit. Mukhang totoo ang tsismis. Talagang pinagaling si Sir Stewart ng mysterious divine doctor. Nagulat ang lahat, nakatingin kay Howard Stewart na may pagtatakang mga mata. Alam nilang lahat na sa nakalipas na 3 taon, si Howard Stewart ay nakahiga sa kama, at walang doktor ang makapagpapagaling sa kanya. Ang ilan ay nagsabi pa nga na si Howard Stewart ay namamatay. Ngunit ngayon, nang makita si Howard Stewart na masiglang nakatayo sa kanilang harapan, talagang nabigla sila. Mas maganda talaga si Howard Stewart, at para siyang mas bata ng 10 taon. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi sila maniniwala. Lumapit si Howard Stewart sa harapan ng mga tao, ngumiti, at sinabing, "Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa engagement banquet ng apo ko ngayon. Sigurado akong nagtataka kayong lahat kung sino ang nagpagaling sa matigas kong sakit at sino ang ikakasal sa apo ko, di ba? Masasabi ko na sa iyo ngayon na ang taong nagpagaling sa matagal ko ng karamdaman at ang nakikipagtipan sa apo ko ay iisang tao." Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, nagulat ang buong audience. Diyos ko, totoo bang ang mysterious divine doctor ang ikakasal kay Miss Stewart? Ang ilan ay hindi napigilan ang pagkabigla sa kanilang mga puso, napasigaw sa pagkamangha. Paano ito posible? Ang divine doctor na makakapagpagaling kay Sir Stewart ay dapat na isang pambansang medikal na santo na may malaking balbas at kilay. Binata kaya ang doktor na iyon? Bulalas muli ng isa pang tao. Hindi nila akalain na papayagan ni Howard Stewart ang kanyang mahal na apo na magpakasal sa isang matandang lalaki. Ngayon, nagulat din sina Vic Lewis, Chana Lewis, at iba pa sa pamilya Lewis. Bumantong hininga si Chana Lewis, "Natatakot ako na ang Divine Doctor ay isang natatanging batang inapo na nilinang ng isang sinaunang medikal na pamilya." Sinabi ni Vic Lewis, "Dapat tayong maging maayos sa Divine Doctor na iyon." Paulit-ulit na tumanggo ang lahat mula sa pamilya Lewis. Humigop ng red wine si Donald Stern, nakangiti, "It's quite interesting. Hindi ko akalain na ang nakipagtipan kay Miss Stewart ay ang divine doctor na nagpagaling kay Sir Stewart." Inayos ni Jared Harper ang kanyang salamin at sinabing, "I'm very looking forward to see who this young master is, who can win the beauty." Nagbuhos ng malaking inumin si Silas Jordan, malungkot ang mukha, at walang sinabi. "Sir Stewart, huwag mo kaming iwanan sa suspense. Bilasan mo at hayaang lumabas si Miss Stewart at ang young master na iyon." Sa sandaling ito, may hindi na nakapaghintay at sumigaw. Ang iba ay sabik na makita ang tunay na mukha ng Divine Doctor. "Sige, sa lahat, huwag mag-alala. Tatawagan ko ang aking apo at apo para makilala ang lahat ngayon." Tawa ng tawa si Howard Stewart at saka sumigaw sa itaas, "Apo, apo, bumaba ka at kilalanin ang lahat." Kabanata 017, Walang katapusang panghihinayang. Sa sandaling nahulog ang mga salita, nagkaroon ng malamyos na tunog ng musika sa hotel. Kaagad pagkatapos, narinig ang mga yabag mula sa ikalawang palapag ng hotel. Lahat ng tao sa hall ay napatingin sa ikalawang palapag. 2 figure ang nakitang naglalakad sa koridor mula sa malayo. Hanggang sa makarating sila sa entrance ng hagdanan ay malinaw na nakita ng mga tao ang mukha ng 2 figurang ito. Ito ay sina Manuel Bennett at Julia Stewart. Si Manuel Bennett ay nakasuot ng maayos na itim na suit, at si Julia Stewart ay nakasuot ng mahabang puting damit, tulad ng isang gintong batang lalaki at jade na batang babae, na nagniningning ng napakatalino. Gayunpaman, nang makita ng mga miyembro ng pamilyang Louis si Manuel Bennett, lahat sila ay natulala na parang tinamaan ng kidlat. Paano ito nangyari? Nanlaki ang mga mata ni Lucy Lewis sa magkahalong pagtataka at hindi makapaniwala,
Paano posibleng engaged ang bumpkin na ito kay Miss Stewart? Hindi ito maaaring totoo, ito ay ganap na hindi maaaring totoo. Tulala rin si Cindy Lewis, sobrang pangit ng mukha, para siyang nakain ng patay na langaw. Si Vic Lewis, Shanna Lewis, at ang iba pa sa pamilyang Lewis ay tila naging bato, hindi gumagalaw. Masyadong malaki ang epekto ng kanilang nakikita, at hindi nila mabawi ang kanilang mga sentido sa loob ng mahabang panahon. Ang country bumpkin na napahiya at kinansela nila ang engagement 3 days ago ay siya pala ang engaged kay Miss Stewart ng River City Stewart family. Bukod dito, ang bumpkin ng bansang ito ay talagang ang divine doctor na nagpagaling kay Sir Stewart. Hindi maiisip. Hindi ka panipaniwala. Ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap nila, na pinipilit silang maniwala. Tulala na nagsalita si Shanna Lewis, ama. Ito ba talaga ang batang nagpagaling kay Sir Stewart? Talaga bang may kahangahangang medikal na kasanayan ang batang ito? Mahigpit na kinuyam ni Vic Lewis ang kanyang tungkod, ang kanyang mukha ay maputla at berde, hindi makapagsalita. Siya ay orihinal na nagplano na umasa sa relasyon ni Howard Stewart upang ipakilala siya sa Divine Doctor upang gamutin ang kanyang sariling karamdaman. Sinong mag-aakala na ang Divine Doctor pala ay si Manuel Bennett? Ngayong lubos na niyang nasaktan si Manuel Bennett, tutulungan pa ba siya ni Manuel na pagalingin ang kanyang karamdaman? Bukod dito, napuno siya ng matinding panghihinayang sa kanyang puso. Dahil kayang pagalingin ni Manuel Bennett ang matigas na karamdaman ni Howard Stewart, nangangahulugan iyon na nagtataglay siya ng pambihirang kakayahan sa medisina. Ang gayong batang Divine Doctor ay tiyak na magkakaroon ng hindi masusukat na hinaharap. Kung si Manuel Bennett ang naging apo niya, baka nag-take off ang kanilang Lewis family sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay naging isang ilusyon na panaginip. Nanghihinayang. Isang walang katapusang pagsisisi ang bumalot sa kanyang puso. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, nabali ang paa at nakasandal sa saklay, tinitigan ni Dion Whale si Manuel Bennett na may dugong mga mata, puno ng walang katapusang galit, inggit, at inggit. Engaged na talaga ang country bumpkin na ito sa dream lover niya. Paano kaya ito? Sa puntong ito, sa ilalim ng tingin ng lahat, hinawakan ni Julia Stewart ang braso ni Manuel Bennett habang pababa sila mula sa ikalawang palapag, at lumapit kay Howard Stewart. Si Howard Stewart ay may maningning na ngiti sa kanyang mukha habang kumpiyansa siyang nagpakilala, mga binibini at mga ginoo. Ang binatang ito ay ang Divine Doctor na nagpagaling sa aking mga taon ng matigas na sakit at siya rin ang aking apo, si Manuel Bennett. Kung hindi dahil hinayla ako pabalik ni Manuel mula sa bingit ng kamatayan, natatakot akong matagal na akong nawala. Bukod dito, hindi lamang si Manuel ang nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan sa medisina, ngunit mayroon din siyang mahusay na karakter. Umaasa ako na lahat ay makapagbigay sa kanya ng iyong suporta sa hinaharap. Sir Stewart, syempre, ikalulugod naming maging kaibigan ng Divine Doctor na ito. Mr. Si Bennett ay napakatalino at may pambihirang ugali. Perfect match siya kay Miss Stewart. Ang Maddox family ay naghahatid ng isang pares ng Mandarin Duck Jade, na nagnanais na si Mr. Bennett at Miss Stewart isang panghabang buhay na pagsasama, parang Mandarin Duck. Ang Heaven Nation Group ay nagtatanghal ng isang Dragon at Phoenix Jade Pot, na nagnanais na si Mr. Bennett at Miss Stewart na magkasundo tulad ng isang Dragon at Phoenix, at tumanda ng magkasama. Ang Fortune Jewelry Store ay nag-aalok ng 79 na mga bar ng ginto, na nais ni Mr. Bennett at Miss Stewart isang pangmatagalang pag-ibig, kasing lakas ng ginto. Nagsimulang magbutlak ang lahat ng dumalo at nag-alok din ng iba't ibang bonggang regalo. Sa pagtingin sa mga mamahaling Reg along iyon, ang mga mata ng mga miyembro ng pamilyang Lewis ay nag-alab sa init, at pakiramdam nila ay parang nagdurugo ang kanilang mga puso. Lalo na si Cindy Lewis, ang inggit at selos sa kanyang mga mata ang nagpabaliw sa kanya. 3 araw na ang nakararaan, nang magpakasal siya kay Dion Whale, hindi siya nakatanggap ng mga ganoong kagayang regalo. Masyadong malaki ang agwat. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Howard Stewart si Vic Lewis at ang iba pa mula sa malayo at malakas na nagtanong, lahat, ano sa palagay ninyo ang aking apo?
Mabuti, syempre, siya ay talagang mahusay. Mr. Si Bennett ay nagtataglay ng napakahusay na medikal na kasanayan, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay dapat na hindi masusukat. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat, na nagpupuri kay Manuel Bennett. Natawa si Howard Stewart at sinabing, ayokong itago ito sa inyong lahat, pero 3 araw na ang nakalipas ay nagkaroon talaga ng marriage arrangement si Manuel Bennett. Sa kasamaang palad, hindi lang nakilala ng mga taong iyon ang halaga ng ginto, hindi lamang nila unilaterally na sinira ang pakikipag-ugnayan, ngunit kinutya rin nila si Mullen at pinalayas pa siya. Siyempre, sobrang nagpapasalamat din ako sa kanila sa breaking of the engagement, or else how could I have such a excellent grandson-in-law? O Diyos ko, sinong hanggal na hahayaan ang isang mabuting manugang na makatakas sa kanya? Kung ang aming pamilya ay may banal na doktor bilang isang manugang, madyay gising akong tumatawa sa aking mga panaginip. Well, kung tutuusin, hindi lahat ay may mister. Matalas ang paningin ni Stewart. Ang mga taong hindi nakadalaw sa engagement banquet ng pamilya Lewis 3 araw na ang nakalipas ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Gayunpaman, alam na alam ng mga dumalo sa piging kung sino ang tinutukoy ni Howard Stewart. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng pamilya Lewis ay nahihiya, namumula ang kanilang mga mukha, at gusto lang nilang tumalikod at umalis. Pero hindi sila naglakas loob na umalis. Kung aalis sila ngayon, nangangahulugan ito na hindi sila nagbigay ng mukha sa pamilya Stewart. Sa sandaling nagalit nila ang pamilya Stewart, maaaring wala ng magandang araw ang kanilang pamilya Lewis. Ahem. Nakaramdam si Vic Lewis ng hininga at naglabas ng panyo, marahas na umubo ng dugo. Ama, Lolo. Naalarma na sumigaw sina Channel Lewis at Cindy Lewis, namutla ang kanilang mga mukha. Ang kaguluhang ito ay nagpaalerto rin sa iba. Lahat ay napalingon sa kanilang direksyon. Iba-iba ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Mr. Lewis, anong problema, masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Howard Stewart na may pekeng hitsura ng pagkalito. Kinawean ni Vic Lewis ang kanyang kamay at mahinang sinabi, Mr. Stewart, ayos lang ako, ayos lang ako. Mr. Lewis, ano ang tingin mo sa aking apo kung gayon? Nakangiting tanong ni Howard Stewart. Nang marinig ito, nanginig ng husto ang katawan ni Vic Lewis, at mabilis na humakbang si Channel Lewis para patatagin siya. Isa lamang itong walang awa na dagok sa puso ng pamilya Lewis. Pilit na ngumiti si Vic Lewis at sinabing, Mr. Stewart, ang iyong apo ay napakahusay talaga. Hahaha, akala ko rin. Tawa ng tawa si Howard Stewart, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, sana ay masiyahan ng lahat sa kanilang pagkain ngayon. Nagsimula ang piging, at ang lahat ay naupo at nagpakasawa sa pagkain at inumin. Sina Manuel Bennett at Julia Stewart ay naglibot sa mga mesa upang mag-ihaw. Hindi nagtagal, dinala ni Julia Stewart si Manuel Bennett sa mesa kung saan nakaupo ang mga miyembro ng pamilyang Lewis. Miss Stewart, Mr. Bennett, congratulations. Nanginginig na tumayo si Vic Lewis at itinaas ang kanyang wine glass. Kahit na ang kanyang puso ay napuno ng kawalang kasiyahan, kailangan pa rin niyang ilagay sa isang harapan. Tumayo din ang iba pang miyembro ng pamilya Lewis. Kinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at nagtanong, Vic Lewis, taos puso mo bang binabati kami ni Julia, o isa lang itong hindi sinseridad na formalidad? Kabanata 18, kaya kung gamutin. Nakangiting sabi ni Vic Lewis, syempre, binabati kita. Ikaw bastard, huwag mong isipin na sa pag-akyat sa Stewart family, maaari kang magpakitang gilas sa harap namin. Umungol si Lucy Lewis kay Manuel Bennett. Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Vic Lewis. Dahil sa gulat, hindi na naglakas loob si Lucy na magsalita pa. Pagtingin kay Vic Lewis, nakangiting tanong ni Manuel Bennett, Mr. Lewis, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo 3 araw na ang nakakaraan? Anong sabi mo? Tanong ni Vic Lewis na may pangit na ekspresyon. Mahinahong sinabi ni Manuel Bennett, na ihanda mo na ba ang iyong kabaong? Talagang hindi ka na mabubuhay ng mas matagal. Ikaw.
Humihingal sa galit, umubo si Vic Lewis ng isang malaking subo ng dugo. Lolo. Mabilis na inalaya ni Cindy Lewis ang kanyang Vic at pinandilatan ng mata si Manuel Bennett, na nagsasabing, "Bastard, huwag kang masyadong mahiyain, ang galing sa pagkakaroon ng medical skills. Napakaraming divine doctor sa mundong ito, wala ka." Si Manuel Bennett ay may kumpiyansa na sinabi, "Sa katunayan, maraming banal na doktor sa mundong ito, ngunit walang makakatulad sa akin." Anong kalokohan? Napatikip ng ngipin si Cindy Lewis at galit na sumigaw. Sa halip na kilalanin si Cindy Lewis, lumingon si Manuel Bennett kay Vic Lewis at sinabing, "Mr. Lewis, sa katunayan, bago ako umalis sa bundok, inutusan ako ng aking Panginoon. Kung susundin mo ang kontrata ng kasal, hahabin ko ang iyong buhay ng 10 taon. Kahit na makipag-negotiate ka sa akin para ma-dissolve ang marriage contract, tutulungan kita, at least allowing you to live longer. Ngunit ngayon, kalimutan ang tungkol sa pagpapahaba ng iyong buhay. Pahalagahan ang ilang araw na natitira sa iyo." Dahil doon, umalis si Manuel Bennett kasama si Julia Stewart. Nakatulala si Vic Lewis hanggang sa umalis si Manuel Bennett. 10 taong buhay. Iyan ay isang 10 taon na habang buhay. Kahit na marami pa siyang pera, hindi siya makakabili ng 10 taong buhay. Ngunit dahil sa isang pabigla-bigla na desisyon, hindi lang niya sinira ang kontrata ng kasal kundi tuluyang na-offend si Manuel Bennett. Pakiramdam ni Vic Lewis ay parang pinipilipit ang puso niya sa sakit, nilalamon ng panghihinayang. Nagmamadaling umaliw si Cindy Lewis, "Lolo, huwag mong pakinggan ang sensasyonalismo ng bastard na iyon. Siguradong mahaba ang buhay mo." Sinabi ni Chana Lewis, si tatay, si Dr. Holman at si Dr. Clancy ay nasa River City ngayon. Iimbitahan ko sila sa susunod na 2 araw para tretuhin ka. Sa pagtutulungan ng 2 divine doctors, siguradong gagaling ka. Sana nga. Mabagal na tumango si Vic Lewis. Pagkaalis ni Manuel Bennett at Julia Stewart, nagpatuloy sila sa pag-toast sa ibang mga mesa. Habang nasa daan, curious na nagtanong si Julia Stewart, "Manuel, ngayon ka lang ba nagsasabi ng totoo? Totoo bang hindi na magtatagal si Vic Lewis?" "Siyempre, totoo." Tumango si Manuel Bennett, sa kasalukuyan, kumalat na sa buong katawan niya ang death energy kay Vic Lewis. "Walang makapagliligtas sa kanya maliban sa akin." Ipinikit ni Julia Stewart ang kanyang magagandang mata at nagtanong, "Manuel, gaano kalakas ang iyong mga kasanayang medikal?" Ngumisi si Manuel Bennett at sinabing, "Sa buong East Nation, kahit sa buong mundo, tanging ang medikal na kasanayan ng aking master ang higit na mataas kaysa sa akin. Walang ibang may kukumpara sa akin. Napakaraming divine doctors sa mundo. Paano mo masasabing wala sa kanila ang mas mahusay kaysa sa iyo? Tumigil ka sa pagmamayabang." Inilibot ni Julia Stewart ang kanyang mga mata kay Manuel Bennett. Maniwala ka man o hindi. Nagkibit-balikat si Manuel Bennett. Hindi nagtagal, dinala ni Julia Stewart si Manuel Bennett sa isa pang mesa. Ang mga taong nakaupo roon ay mukhang pambihira. Sinabi ni Julia Stewart, "Manuel, ang mesang ito ay ang pamilyang Maddox mula sa River City. Ang Maddox ay nagkaroon ng magandang relasyon sa aming Stewart family sa mga henerasyon." Tumango si Manuel Bennett bilang pag-unawa. Kanina sa make-up room ay nabanggit na ito ni Julia Stewart sa kanya. Mayroong 5 first class na pamilya sa River City, ang Jordan family, ang Harper family, ang Stewart family, ang Stern family, at ang Maddox family. "Julia, binabati kita sa paghahanap ng perpektong asawa." Isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na suit, na may kulay abong buhok, ay tumingin kay Julia Stewart ng may pagmamahal. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang patriarch ng pamilyang Maddox, si Nick Maddox. "Salamat, Lolo Maddox." Ngumiti si Julia at sumagot. Tumingin si Nick Maddox kay Manuel Bennett at sinabing, "Anak, si Julia ay parang apo ko sa kalahati, kung maglakas loob kang aibuli siya sa hinaharap, ako, ang matandang ito, ay hindi ka pakakawalan." Tumawa si Manuel at sinabing, "Hindi man lang ako makahanap ng oras para protektahan si Julia, lalo pa siyang aibuli.
Hahaha, mabuti iyon, mabuti iyon. Tawa ng tawa si Nick Maddox. Julia, congratulations. Hindi ko inaasahan na mabilis kang umalis sa buhay single. Sa oras na ito, isang babaeng naka-wheelchair ang nagsalita na may ngiti sa labi, na nakatingin kay Julia. Habang ibinaling ni Manuel ang kanyang ulo, isang dampi ng pagkamangha ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang mahaba at malasutlang itim na buhok ng babae ay nakatabing sa kanyang balikat, ang kanyang mga mata ay malinaw at maliwanag, ang kanyang mga kilay ay hubog, ang kanyang mga pilik mata ay makapal, ang kanyang mga labi ay kasing lambot ng mga talulot ng rosas, at ang kanyang balat ay maputi at walang bahid. Ang babaeng ito ay kasing dalisay at walang kapintasan gaya ng snow lotus sa Heavenly Mountain. Gayunpaman, bakit ang babaeng ito ay naka-wheelchair? Lumapit si Julia at hinawakan ang kamay ng babae na nakangiti, "Salamat, Morris. Mahahanap mo rin ang kalahati mo." Ako. Nakakuyom ang mga kamay ng babae sa palda, bakas ang pait sa kanyang mga mata. Julia, sino ito? Tanong ni Manuel. Ipinakilala siya ni Julia, siya ang matalik kong kaibigan, si Nancy Maddox. Hello, Mr. Bennett, ang pangalan ko ay Nancy Maddox. Bahagyang ngumiti si Nancy at inilahad ang kamay kay Manuel. Nakipagkamay si Manuel kay Nancy at pagkatapos ay nagtanong, "Miss Maddox, ang binti mo ay?" Napabuntong hininga si Nick Maddox at nagpaliwanag, 5 taon na ang nakalipas, na-diagnose si Morris na may muscle atrophy. Nagpakonsulte kami sa maraming doktor para sa kanyang paggamot, ngunit walang nakapagpagaling sa kanya. Higit pa rito, sinabi ng doktor na maaaring hindi makaligtas si Morris ng higit sa 1 taon. Tumingin si Manuel kay Nancy at nagtanong, "Miss Maddox, pwede ko bang tingnan ang binti mo?" "Manuel, maaari mo bang gamutin si Morris?" Sumilay ang pag-asa sa mga mata ni Julia. Napatingin ang pamilya Maddox kay Manuel na may pag-asa sa mga mukha. Sabi ni Manuel, "Let me assess the situation first, it should not be a big problem." Isang kislap ng ningning ang lumitaw sa mga mata ni Nancy. Hindi siya lumaban, bagkus ay itinaas niya ang palda na nakatikip sa kanyang mga binti. Nang may angat ang palda, hindi napigilan ni Manuel na mapabuntong hininga. Ang mga kalamnan ng mga binti ng babae ay ganap na nawala, ang kanyang balat ay lumubog, at ang kanyang laman ay mapatla, walang tanda ng sigla. Yumuko si Manuel at kinurot ang mga binti ng babae, saka naramdaman ang mga kalamnan, litid, at buto ng kanyang mga binti. Matapos makumplito ang inspection, bahagyang kumunat ang noo ni Manuel. Nang makita ang ekspresyon ni Manuel, huminga ng malalim ang mga miyembro ng pamilya Maddox. Tila kahit si Manuel, ang Divine Doctor, ay hindi nakagagamot kay Nancy. "Manuel, kaya mo bang gamutin si Morris? Mapapagaling mo siya, tama?" Nagmamadaling tanong ni Julia. Kinagat ni Nancy ang kanyang mga labi at mapait na sinabi, "Julia, huwag mong pahirapan si Mr. Bennett. Alam ko ang sarili kong katawan, at malamang na hindi ako mapapagaling ng sinuman." "Sinong nagsabing hindi ka magagaling?" Ngumuso si Manuel at sinabing, "Maaaring hindi kaya ng ibang tao, pero kaya ko." Nang marinig ang mga salitang iyon, lahat ng naruroon ay natigilan, at ang kanilang mga mata ay nabaling kay Manuel. "Bakit ngayon ka lang sumimangot?" tanong ni Julia. Pagkalapag ng palda ni Nancy, tumayo si Manuel at sinabing, "Naisip ko lang na medyo malala na ang kalagayan ni Miss Maddox. Upang ganap na magaling siya, maaaring tumagal ng ilang oras." Kabanata 19, "Halika sa akin." Talaga. Mapapagaling mo talaga si Morris. Si Julia Stewart, sa sobrang tuwa, ay hinawakan ng mahigpit ang braso ni Manuel Bennett. Nakatitig din si Nancy Maddox kay Manuel Bennett, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Mula nang siya ay masuri na may muscular atrophy, nagsimula ang kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na isang araw ay may magsasabing makakapagpagaling sa kanya. Lahat mula sa pamilyang Maddox, kabilang si Nick Maddox, ay labis na natuwa. Pagkatapos ng lahat, si Nancy Maddox ay ang makalangit na henyo ng kanilang nakababatang henerasyon, na labis na nilinang ng pamilyang Maddox. Kahit na na-diagnose si Nancy na may muscular atrophy at naka-wheelchair,
malaki ang naiambag niya sa pamilya Maddox. Kung makata tayong muli si Nancy, walang alinlangan na magandang balita ito para sa pamilyang Maddox. Emosyonal na naantig na ang kanyang mga mata ay namumula, sinabi ni Nick Maddox, "Manuel, kung mapapagaling mo si Morris, ang aming pamilyang Maddox ay may utang na loob sa iyo ng napakalaking pabor." Sir Maddox, ang mga pamilyang Maddox at Stewart ay naging mabuting magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon, at dahil matalik na magkaibigan sina Miss Maddox at Julia, tama at makatuwirang tumulong ako. Ikinaway ni Manuel ang kanyang kamay at nagpatuloy, "Gayunpaman, medyo matagal nang may sakit si Miss Maddox. Para tuluyang gumaling siya, aabutin ng kalahating buwan. Ano? Half a month lang." Talagang natulala si Nick Maddox. Akala niya ay magtatagal ito. Pati si Julia ay natigilan. Kung hindi niya nasaksihan ang pagpapagaling ni Manuel sa sarili niyang lolo, hindi siya maniniwala kay Manuel. Hindi napigilan ni Nancy ang kanyang mga luha, tumingin kay Manuel si Nancy at sinabing, "Mr. Bennett, kung kaya mo akong tumayong muli, babayaran kita sa natitirang bahagi ng aking buhay." Ngumisi si Manuel at sinabing, "No need for any repayment, I just don't want a beauty like you to be confined on a wheelchair forever." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Nancy ang mapatawa, sobrang kaakit-akit. Iminungkahi ni Julia, "Morris, bakit hindi ka tumuloy sa bahay ko habang ginagamot? Gagawin din itong comfortable para kay Manuel na trituhin ka." "Okay." Sumang-ayon si Nancy sa pamamagitan ng pagtango ng kanyang ulo. Pagkatapos, nag-toast sina Manuel at Julia kasama ang pamilyang Maddox, pagkatapos ay lumipat sa ibang mga mesa. Sa puntong ito, sa isa sa mga mesa sa hall ng hotel, uminom si Silas Jordan ng ilang baso ng alak at sinabi sa malalim na boses, "Mr. Heinrichs, Mr. Sampson, maglaan ng ilang araw para imbestigahan itong Manuel, gusto kong malaman ang background niya." "Walang problema." Sumang-ayon sina Jared Harper at Donald Stern sa pamamagitan ng pagtango. "Mr. Jordan, hindi na kailangan ng maraming gulo, alam ko ang background ng batang ito." Sa sandaling ito, lumakad si Dion Whale, nakasandal sa saklay at may hawak na baso ng red wine. "Oh!" Sinulyapan ni Silas Jordan si Dion Whale at walang pakialam na sinabi, "Magsalita ka, ano ang background ng bata?" Magalang na sinabi ni Dion Whale, "Mr. Jordan, itong Manuel na ito ay galing sa bundok. Natuto siya ng ilang medikal na kasanayan mula sa isang doktor ng bansa sa kabundukan. Nagkaroon lang siya ng swerte para mapagaling si Mr. Stewart, na nanalo sa kanya na Mr. Ang puso ni Stewart. Nagsasabi ka ba ng totoo?" Bumaling si Silas Jordan para matitigan si Dion Whale. Lumingon din sina Jared Harper at Donald Stern kay Dion Whale. "Siyempre, ito ang katotohanan." Paulit-ulit na tumanggo si Dion Whale. "Paano mo nakilala ang batang ito?" tanong ni Silas Jordan. "Sa totoo lang, may sama ng loob ako sa batang ito. Siya ang nagpabali ng paa ko." Uminom si Dion Whale ng isang shot ng alak at pagkatapos ay sinabi kay Silas Jordan at sa iba pa ang tungkol sa nangyari 3 araw na ang nakakaraan. Kaya, nang malaman niyang engaged na si Manuel Bennett kay Julia Stewart, alam niya na ang paghihiganti sa kanyang sarili ay malamang na hindi magagawa. Kaya, natagpuan niya si Silas Jordan at nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang maghiganti. Matapos marinig ang kwento ni Dion Whale, tumawa ng malakas si Donald Stern at sinabing, "Akala ko ang batang ito ay isang taong hindi pangkaraniwan, ngunit siya ay isang hindi sibilisadong batang taga-bayan." Umiling din si Jared Harper at sinabing, "Isang batang taga-bukid ang naglakas loob na makipagkumpetensya sa ating kapatid na Jordan, talagang hindi niya alam ang kanyang lugar." Humalaklak si Silas Jordan at sinabing, "Nakakatuwa, akala ko pa naman may kakayahang tao ang batang ito, pero isa lang siyang hindi sibilisadong taga-bayan." Sabi ni Dion Whale, ngunit si Jordan, pinuprotektahan siya ngayon ng mga Stewarts. "Kung atakihin natin siya, tiyak na hindi sasang-ayon ang mga Stewarts." Mayabang na sinabi ni Silas Jordan, "Sa aming 3 malalaking pamilya na magkasama, naniniwala ka ba na mapoprotektahan siya ng mga Stewart?"
Totoo naman. Sa pagtutulungan nina Brother Jordan, Brother Harper at Brother Stern, walang sinuman sa River City ang makakalaban. Humalaklak si Dion Whale, at napakaakmang nambobola sila. Sumulyap si Silas Jordan kay Dion Whale at sinabing, "Ikaw ay isang matalinong bata, manatili ka sa amin sa hinaharap." Salamat, Jordan. Natuwa si Dion Whale at mabilis na nagbuhos ng inumin para kay Silas Jordan at sa dalawa pa, na parang nambobola. Ngunit sa sandaling ito, isang matapang na boses ang nagmula sa labas. "Hoy, medyo masigla ngayon." Kasunod ng boses na ito, nagsimulang umalangaw ang mga yabag sa loob. Nagulat ang lahat ng tao sa hall at napatingin sa entrance. Nakita nila ang isang malaking grupo ng mga lalaki na nakaunipormeng itim na pananamit, mukhang nananakot, naglalakad papasok. Ang pinuno ay isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may kulay trigo na balat at isang matigas na mukha. Hindi sila napigilan ng security ng hotel at itinulak sila sa isang tabi. Nang makita ang mga taong ito na pumapasok, lahat ng tao sa bulwagan ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon at tumayo. Hindi ba ito ang East Union? Bakit sila dumating? Nandito ba sila para dumalo sa engagement party ng Stuarts? Sa pagtingin sa sitwasyong ito, ang East Union ay tila hindi naririto para sa engagement party, ngunit upang magdulot ng gulo. Tahimik na nagbulungan ang mga tao, hindi sigurado sa nangyayari. Sa katunayan, ang mga taong dumating ay mula sa East Union ng East District ng River City. Sa puntong ito, nakita rin ni Manuel Bennett ang grupong ito ng mga tao. At saka, may nakita siyang lalaking naka-plaster ang kanang braso. Ito ay si Larry Lee, na ang braso ay nabali niya 3 araw na ang nakakaraan. Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, mukhang papunta sa kanya ang mga lalaking ito. "Julia, ano ang background nitong East Union?" Tanong ni Manuel Bennett kay Julia Stewart. Sumagot si Julia Stewart, "Mayroong 4 na underground na organisasyon sa buong River City. Sila ay ang East Union sa East District, ang South Haven Business Association sa South District, ang Zaifeng Business Association sa West District, at ang Northern Rice Commerce Association sa North District. Malaki ang 4 na organisasyong ito. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring makipagkumpetensya sa mga first-class na pamilya sa River City." Nakikita ko. Naunawaan ni Manuel Bennett at muling nagtanong, sino ang lalaking namumuno sa kanila? Sinabi ni Julia Stewart, ang presidente ng East Union, si Sheridan Jules, ay may 5 hari sa langit sa ilalim niya. Ang taong ito ay isa sa mga hari ng langit. Ang kanyang pangalan ay Megan Jordan, at ang kanyang palayaw ay Greedy Wolf. Oh! Tumango si Manuel Bennett, halos maisip kung ano ang nangyayari. Kumunot ang noo ni Julia Stewart, at sinabing, "Ang aming mga pangunahing pamilya ay laging lumalayo sa 4 na mahusay na merchant guild na ito. Hindi ko alam kung bakit nandito ngayon ang mga taga-East Union." Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at sinabing, "Maliban na lang kung mali ako, malamang na hinahabol nila ako." "Ha? Pagkatapos mo?" Agad namang nagulat si Julia Stewart, "Anong ibig mong sabihin?" Kabanata 20, saan nanggagaling ang kumpiyansa? Walang itinago si Manuel Bennett at sinabi kay Julia Stewart ang insidente na nangyari 3 araw na ang nakakaraan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Manuel Bennett, naging malamig ang mukha ni Julia Stewart at sinabing, "Masyadong mambubuli si Dion Whale, naglakas loob na mag-utos sa isang tao na saktan ka. Hinding-hindi ko sila pababayaan." Pagkatapos sabihin iyon, pinaalalahanan ni Julia Stewart si Manuel, "Manuel, huwag kang susulong mamaya, lulutasin ng lolo ko ang problemang ito para sa iyo." Hindi na kailangan. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, "Sa pag-asa lang sa mga taong ito, wala silang magagawa sa akin." Sinabi ni Julia Stewart, "Sa pagkakaalam ko, si Megan Jordan ay isang martial artist na may mahusay na lakas. Kaya, huwag maging impulsive." Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, "Huwag kang mag-alala, sa aking paningin, ang taong ito ay wala." Walang magawang umiling si Julia Stewart, pakiramdam niya ay masyadong mayabang si Manuel Bennett. "Manuel Bennett,
hindi mo alam kung gaano katikot ang mga martial artist. Kahit na ang iyong mga kasanayan sa medikal ay mahusay, hindi ito nangangahulugan na maaari mong harapin ang mga martial artist. Habang kausap ni Manuel Bennett si Julia Stewart, lumabas si Howard Stewart. Tanong ni Howard Stewart, hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Mr. Nandito si Kiao ngayon. Sumunod din sina Kenneth Stewart, Justin Stewart, at Julie Stewart. Sinalubong ni Megan Jordan ang mga tingin ni Howard Stewart at nagtanong, Sir Stewart, ang batang iyon ba na si Manuel Bennett ay ang iyong apong lalaki? Eksakto. Tumango si Howard Stewart bilang tugon. Sabi ni Megan Jordan, 3 araw na ang nakalipas, napilayan ng iyong apo ang braso ng kapatid kong si Larry Lee. Natural na kailangan kong bawiin ang sitwasyong ito para sa aking kapatid. Kaya, ibigay mo agad ang iyong apo. Gusto kong pilayin ang isang braso niya at ipaluhod siya para humingi ng tawad sa kapatid ko. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Nagkagulo ang buong audience. Diyos ko, paparating na pala ang mga taga-East Union para kay Mr. Bennett. Mr. Sinaktan ni Bennett ang mga tao ng East Union, natatakot ako na walang makakain na magagandang prutas. Hindi ba? Minsan, sinaktan ng panganay na anak ng isang pamilya ang mga tao ng East Union, at direktang winasak ng mga taga-East Union ang pamilyang iyon. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Gayunpaman, labis na masaya sina Cindy Lewis at Lucy Lewis. Hahaha, tapos na ang bumpkin na ito. Tagumpay na tumawa si Lucy Lewis. Ngumisi din si Cindy Lewis, hindi ba ngayon lang mayabang ang lalaking ito? Gusto kong makita kung paano pa siya magiging mayabang. Lucy, anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Vic Lewis. Lolo, ito ang nangyari. Mabilis na sinabi ni Cindy Lewis kay Vic Lewis ang tungkol sa insidente na naganap 3 araw na ang nakakaraan. Matapos makinig ay tumawa rin si Vic Lewis. Nagtawanan din ang mga miyembro ng pamilya Lewis. Ngayon, nawala ng mukha ang kanilang pamilya dito sa River City, lahat ay dahil kay Manuel Bennett. Ngayong may tumulong sa kanila na turuan ng leksyon si Manuel Bennett, natural na tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa rin si Dion Whale, hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ang paghihiganti ng East Union. Sinaktan ng batang ito ang mga taga-East Union, patay na siya. Nakangiting sabi ni Silas Jordan, kaka-rating lang ng batang ito sa River City, pero naglakas loob siyang maging mayabang at masaktan pa ang mga taga-East Union, hindi talaga marunong mabuhay. Sa oras na ito, ang mukha ni Howard Stewart ay naging ganap na malamig. Kahit hindi niya apo si Manuel Bennett, poprotektahan pa rin niya si Manuel Bennett. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ni Manuel Bennett ang kanyang buhay. Sinabi ni Howard Stewart sa malalim na boses, Megan Jordan, si Manuel Bennett ang aking apo, hindi ko siya ibibigay sa iyo. Malungkot ang mukha ni Megan Jordan at sinabing, Sir Stewart, sigurado ka bang hindi mo ibibigay ang tao? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagkakasala sa ating East Union? Kahit na ang iyong Stewart family ay may malaking negosyo, kung ikaw ay pumunta sa all-out war, ang iyong Stewart family ay maaaring lumaban sa ating East Union. Umungol si Howard Stewart, walang dapat ikatakot ang aking Stewart family. Bilang may-ari ng Stewart family, sumabog ang presensya ni Howard Stewart sa sandaling ito, na nagpatahimik sa maraming tao sa audience. Hindi man lang natakot si Megan Jordan, nanunuya, Sir Stewart, gusto kong ipaalala sa iyo na nagtatrabaho ako para sa South Protection King. Kung talagang maglakas loob ang pamilya mong Stewart na makipagdigma sa amin, sa palagay mo ba ay uupo na lang si South Protection King? Nang marinig ito, tumahimik si Howard Stewart. Sa katunayan, ang pamilya Stewart ay hindi natatakot sa East Union. Ngunit sa likod ng East Union ay ang South Protection King, na kung saan ay ang pag-iral na naging dahilan ng kanyang pangamba. Ang mga taong naruroon ay huminga ng malalim, pakiramdam na ang pamilya Stewart ay malamang naiuko ang kanilang mga ulo ngayon. Julia, sino ang South Protection King? Curious na tanong ni Manuel Bennett. Sumagot si Julia Stewart, hindi ko alam kung sino ang South Protection King.
Ang alam ko lang ay siya ang hari ng buong Southern Underground world ng East Nation, na kumokontrol sa lahat ng underground na organisasyon sa South. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. May nagsasabi na ang South Protection King ay isang babae, ngunit sa tingin ko ay hindi. Ang pagiging emperador ng Southern Underground world ay hindi isang bagay na makakamit ng isang babae. South Protection King ha, kawili-wili. Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, naging mas interesado sa South Protection King na ito. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Megan Jordan. Mr. Stewart, kami, East Union, ay ayaw talagang maging laban sa iyo. Hanggat ibibigay mo ang batang si Manuel, ipinapangako kong hindi ko kikitil ang kanyang buhay, turuan lang siya ng leksyon. Paano kung ganoon? Emph. Ngumuso si Howard Stewart, hindi ko ibibigay sa iyo si Mullen. Mr. Stewart, wala kang choice. Nanlamig ang mukha ni Megan Jordan, at sinabi niya kay Larry Lee, Larry, dapat mong kilalanin ang batang iyon. Hanapin mo siya dali. Oo, Kuya Jordan. Tumango si Larry Lee at saka sinilip ang buong audience at nakita si Manuel Bennett. Itinuro niya si Manuel, Kuya Jordan, ang batang iyon. Hulihin ang batang iyan. Naglabas ng direktang utos si Megan Jordan. Sa kanyang utos, mahigit 100 lalaking nakasuot ng itim ang nagsimulang lumipat patungo kay Manuel Bennett. Tigilan mo sila. Sigaw din ni Howard Stewart. Di nagtagal, mahigit 100 tagapag-alaga ng pamilya Stewart ang sumugod. Naghahanap ng kamatayan. Malamig na sumangot si Megan Jordan, kumikislap ang kanyang anyo at naging kidlat, sumugod. Sa nalalapit na instant, boom! Agad na nagpakawala ng suntok si Megan Jordan, naglabas ng malakas na bagzo ng hangin, at umalangaw ang sonic boom. Sa isang suntok lang, ilang Guardians ang natamba. Pagkatapos, si Megan Jordan ay naghagis ng 2 pang sunod-sunod na suntok, at ang natitirang mga tagapag-alaga ay napatumba din sa paglipad, nakahiga sa lupa at humahagulgol. Ang eksenang ito ay nagulat sa buong madla. Ito ang kapangyarihan ni Megan Jordan, napakalakas. Sa 3 suntok lang, pinabagsak niya ang higit sa 100 Stewart family guards. Sinasabi na si Megan Jordan ay isang late-stage martial artist, isang laban sa daan-daang uri ng pag-iral. Ang mga taong naruroon ay nagsimulang mag-usap, nakatingin kay Megan Jordan na may pagkamangha sa kanilang mga mata. Para naman kina Cindy Lewis, Lucy Lewis, at Dion Whale, tuwang-tuwa sila. Tumayo si Megan Jordan habang nasa likod ang kanyang mga kamay, mayabang na sinabing, Mr. Stewart, hindi na kailangang paakyatin ang mga walang kwentang taong ito. Sa sandaling iyon, dumating sa tabi ni Howard Stewart ang isang matandang lalaki na may kulay abong damit na may taas na halos 1.7 metro. Ang matandang lalaking ito ay ang bodyguard ni Howard Stewart, na nagngangalang Sandy Lee. Matandang Sandy, ano ang posibilidad na makitungo ka sa taong ito? Tanong ni Howard Stewart. 70%. Sagot ni Sandy Lee. Tumango si Howard Stewart, sige, kumilos ka. Tulad ng paghahanda ni Sandy Lee na gumawa ng hakbang. Isang tamad na boses ang dumating. Isang ordinaryong late-stage martial artist lang ang nangahas na baliin ang braso ko, at kahit na nangangahas akong lumuhad at yumuko, saan nanggagaling ang tiwala mo? Panata 21, Master ng Medisina at Martial Arts. Swish swish swish. Ilang sandali, sinundan ng lahat ng naruroon ang tunog at tumingin. Nakita nila si Manuel Bennett na naglalakad ng hakbang palapit sa kanila. Manuel, huwag kang pumunta doon. Natarante si Julia Stewart at nagmamadaling humabol. Nang makita si Manuel Bennett na lumakad palabas, halos hindi mapigilan nina Cindy Lewis at Alma Lewis ang kanilang pagtawa. Tuwang-tuwang sinabi ni Alma Lewis, ang taong ito ay hindi lamang isang bukol sa bansa kundi isa ring hanggal na ng ahas na menindagan. Ngumisi si Cindy Lewis, since nakatayo siya, perfect lang. Hindi na ako makapaghintay na makita niyang mabali ang braso niya at lumuhad para humingi ng tawad. Excited din sina Dion Whale, Silas Jordan at iba pa, lihim na inaabangan ito.
Mullen, umatras ka. Aayusin ito ni Lolo para sa iyo. Tumayo si Howard Stewart sa harap ni Manuel Bennett. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, huwag kang mag-alala, Sir Stewart, walang magagawa sa akin ang taong ito. Dahil doon, dirdiretsyong naglakad si Manuel Bennett sa harap ni Howard Stewart. Handa na si Howard Stewart na hayaan si Sandy Lee na kumilos anumang oras. Sinabi rin ni Nick Maddox sa kanyang mga bodyguard na maging handang tumulong anumang oras. Tumingin si Megan Jordan kay Manuel Bennett na may malamig na ngiti at sinabing, hindi ko inaasahan na ganoon ka pala kalakas, bata. Hindi nakakagulat na nanalo ka sa pag-aproba ni Sir Stewart at nakipagtipan sa numero 1 kagandahan ng River City, Miss Stewart. Gayunpaman, sinaktan mo ang aking kapatid, at natural na kailangan kong humingi ng hustisya para sa kanya. Bata, kailangan ko lang nabaliin mo ang isang braso mo, lumuhad ka at humingi ng tawad sa kapatid ko, tapos tatawagan pa natin. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, nabalian ang braso ko at lumuhad para humingi ng tawad, imposible iyon. Mabuti, napakahusay. Dumilim ang mukha ni Megan Jordan, at sinabi niya, dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo, huwag mo akong sisihin. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita. Si Megan Jordan ay humakbang pasulong, humakbang ng ilang metro, at diretsyong sinuntok si Manuel Bennett. Sa sandaling itinapon ang suntok, umungol ang hangin, at umalangaw-ngaw ang tunog ng pagsabog ng hangin at nagsimula. Kumilos ka. Sabay na sigaw ni na Howard Stewart at Nick Maddox, inutusan ang mga matatandang nasa tabi nila na kumilos. Ngunit nang malapit nang sumugod ang dalawang matandang lalaki. Pasimpleng itinaas ni Manuel Bennett ang kanang kamay, madaling hinawakan ang paparating na kamao ni Megan Jordan. Agad namang nabigla si Megan Jordan, naghahanda na naman sa paghampas. Gayunpaman, hindi na siya binigyan ni Manuel Bennett ng isa pang pagkakataon. Sa halip, pilit niyang ikanaway ang kanang braso, binuhat si Megan Jordan na parang sako ng buhangin at saka malakas na hinampas sa lupa. Boom! Marahas na yumanig ang buong sahig ng hotel hall, na nagparamdam sa lahat ng vibration. Nabasag ang makapal na marmol sa ilalim ng mga paa ni Manuel Bennett. Paff! Diretso na niluwa ni Megan Jordan ang isang subo ng dugo, pakiramdam niya ay guguho na ang kanyang katawan. Umalis ka! Malamig na sigaw ni Manuel Bennett, at diretsyong sinipa si Megan Jordan, dahilan para lumipad ito. Kuya Jordan! Nagulat si Larry Lee at ang iba pa, at agad na sumugod para tulungan si Megan Jordan. Sa isang iglap, natahimik ang buong hotel hall. Nakatulala ang lahat kay Manuel Bennett, puno ng matinding pagkabigla ang kanilang mga mata. Makalipas ang mahabang sandali, naging maingay ang buong bulwagan. Diyos ko! Isa sa 5 dakilang hari ng East Union, si Megan Jordan, ay hindi makatiis kahit isang suntok ni Mr. Bennett. Hindi lang si Mr. Ang medikal na kasanayan ni Bennett ay hindi pangkaraniwang, ngunit ang kanyang lakas ay hindi kapanipaniwala din. Isang master ng parehong medisina at martial arts. Ang pamilya Stewart ay talagang nakakuha ng isang top-notch na manugang. Ang mga tao ay sumisigaw sa pananibik, punong-puno ng mga sulyap na nanunood kay Manuel Bennett. Bukod dito, marami rin ang naiinggit sa pamilya Stewart. Ang Stewart family ay isa ng first-class na pamilya sa River City, at ngayon ay mayroon na silang napakalakas na manugang. Sa hinaharap, ang Stewart family ay maaaring makalampas sa River City at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa buong East Nation. Nagulat lahat sina Howard Stewart, Kenneth Stewart, Justin Stewart, at Julie Stewart, at ang iba pa mula sa pamilyang Stewart. Dati, alam lang nila na si Manuel Bennett ay napakagaling sa medical arts, pero hindi nila inaasahan na ganoon din kalakas ang kanyang lakas. Sa orihinal, maraming tao sa Stewart family ang hindi sumang-ayon sa pakikipag-ugnayan sa pagitan nina Manuel Bennett at Julia Stewart. Pero ngayon ay lalo silang naniniwala na talagang matalas ang paningin ni Sir Stewart. Nanlaki ang magagandang mata ni Julia sa perpektong bilog, at nakabuka ang kanyang maliit na bibig sa hugis, oh. Sino ang nakakaalam na ang taong ito ay napakalakas?
Ang mga tao mula sa pamilya Lewis, pati na rin sina Dion Whale at Silas Jordan, lahat ay natulala, ang kanilang mga mata ay dilat sa gulat. Damn it, gaano kalakas ang bumpkan na ito. Nababaliw na si Lucy Lewis. Nag-iba ang mukha ni Cindy Lewis, at ang kanyang puso ay napuno ng magkahalong pagkabigla, galit, at inis. Bakit napakahirap turuan ng leksyon ang lalaking ito? Si Vic Lewis ay nakaramdam ng pagkahilo sa kanyang puso. Ang mas mahusay na si Manuel Bennett ay gumanap, mas pinagsisihan niya ito. Ikinalulungkot niya ang diborsyo, pinagsisihan ang paglayas kay Manuel Bennett, at pinagsisisihan ang pagkawala ng pagkakataong hayaan ang pamilyang Lewis na umalis. Kinusot-kusot ni Silas Jordan ang kanyang mga mata at sinabing, mukhang kailangan kong suriin muli ang batang ito. Sa sandaling ito, namutla ang mukha ni Megan Jordan, at natakot siyang tumingin kay Manuel Bennett, ikaw ba ay isang pre-celestial martial artist? Sinabi ni Manuel Bennett na walang pakialam, ang mga pre-celestial martial artist ay wala sa aking paningin. Kaya, sinabi lang sa kanya ni Neil Kuntz ang tungkol sa mga paghahati ng kaharian sa East Nation Martial Arts World noon. Sila ay, nakuha, Pre-Celestial, Grandmaster, Great Grandmaster, Martial Saint, Martial King, Martial Emperor, Martial God, Martial Saint. Ang bawat kaharian ay nahahati sa maagang yugto, midterm, huling yugto, at mahusay na pagiging perpekto. Bagamat hindi niya alam kung saang lupain ang katumbas ng kanyang kasalukuyang lakas, napakadali pa rin para sa kanya na talunin ang isang pre-celestial martial artist. Kumunot ang noo ni Megan Jordan, nalilito sa kanyang puso. Saang lupain ba ang batang ito na wala man lang pakialam sa mga pre-celestial martial artist? Habang nagmumuni-muni si Megan Jordan, malamig na sinabi ni Manuel Bennett, ngayon ang engagement ko, ayokong pumatay, lumayas ka. Bumalik ka at sabihin mo kay Sheridan Jules na huwag mo na akong guluhin pa. Kung hindi, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Naririnig ito. Nagulat na naman ang mga taong naruroon. Hindi nila akalain na si Manuel Bennett ay walang pakialam sa pinuno ng East Union. Masyadong mayabang. Talagang ipapasa ko ang iyong mensahe. Tumingin ng malalim si Megan Jordan kay Manuel Bennett, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, tara na. Hindi nagtagal, umalis ng hotel si Megan Jordan at ang kanyang grupo. Pagkaalis ni Megan Jordan at ng iba pa, inanyayahan ni Howard Stewart ang lahat na magpatuloy sa pagkain. Matapos malaman ang galing ni Manuel Bennett sa medical at martial arts, pumila ang mga bisitang dumalo sa handaan upang isa-isa siyang i-toast, iniharap ang kanilang mga name card, at ipinahayag ang kanilang pagnanais na kaibiganin siya. Hindi na nakatiis ang Lewis family at Whale family at umalis na sila sa kalagitnaan. Tumagal ang engagement banquet hanggang gabi. Pagkaalis ng mga bisita, tinapik ni Howard Stewart si Manuel Bennett sa balikat at may emosyong sinabi, Manuel, alam kong hindi ako nagkamali sa paghusga sa iyo. Sa hinaharap, nasa iyong mga kamay si Julia. Mangyaring protektahan siya ng mabuti. Ngumiti si Manuel Bennett at tumango, huwag kang mag-alala, Mr. Stewart, siguradong paprotektahan ko ng mabuti si Julia. Napanganga si Howard Stewart, tinatawag pa rin akong Mr. Stewart. Hindi ba oras na para palitan ang iyong address ng lolo? Ah! Napakamot ng ulo si Manuel Bennett sa tuyong tawa, oo, lolo. Mabuti, mabuti. Tawa ng tawa si Howard Stewart, at saka umalis ng hotel kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Stewart. Ang pamilyang Stewart ay nagayos din ng kotse para ipadala sina Manuel Bennett at Julia Stewart pabalik sa Divine River Garden. Kabanata 22, ang mahiwagang lalaki. Maayos ang pagtakbo ng sasakyan sa kalsada. Umupo si Manuel Bennett sa likurang upuan, tulala na nakatingin sa labas ng bintana. Si Julia Stewart ay nanunood kay Manuel, may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. Lumingon si Manuel, malumanay ng ngumiti, at sinabing, asawa, sabihin mo lang kung ano ang nasa isip mo. Namula ang mukha ni Julia, at sinabi niya, huwag mo akong tawaging ganyan. Hindi mo pa ako asawa.
Nagkibit-balikat si Manuel at sinabing, engaged ka na sa akin, paanong hindi mo ako asawa? Engagement ito, hindi kasal. Feeling her face burning, Julia said, anyway, don't call me wife in the future. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nakangiting tumango si Manuel, okay, I got it. Huminga ng malalim si Julia, tumingin kay Manuel na may tubig na titig, at sinabing, Manuel, hindi ko inaasahan na magaling ka sa medical skills at martial arts. I'm very curious. May hindi ka ba magawa? Tumawa si Manuel at sinabing, martial arts, zither, chess, calligraphy, at painting, geomancy metaphysics, yin and yang, 5 elements, Mythgate invisible shield. Kilala ko silang lahat. Tumigil ka sa pagmamayabang. Inilibot ni Julia ang mga mata kay Manuel. Hindi talaga ako nagyayabang. Ibinuka ni Manuel ang kanyang mga kamay at tumawa, Julia, sa hinaharap. Malalaman mo na lahat ng sinasabi ko ay totoo. Sige, maghihintay ako at tingnan. Tumango si Julia. Bagamat ilang araw pa lang niyang kasama ang lalaking ito, pakiramdam niya ay para siyang misteryo, isang yaman na naghihintay na matuklasan. Tiningnan niya ang side profile ni Manuel na may banayad na tingin, lihim na nag-iisip, Manuel, ilang sorpresa pa ba ang dadalhin mo sa akin sa hinaharap? Maaga kinaumagahan. Hindi. 8 Divine River Garden Villa. Phew. Bamantong hininga si Manuel at nagising mula sa paglilinang. Naramdaman ang antas ng kanyang paglilinang, umiling si Manuel. Wala pa ring pagunlad. Tila kailangan niyang pabilisin ang koleksyon ng mga panggamot na materyales at pinuhin ang Gathering Spirit Pill sa lalong madaling panahon. Dahil gusto ni na Joanne Holman at Cyril Clancy na maging mga apprentice niya, maaari niya rin silang kunin at gabayan. Sa ganitong paraan, matutulungan din nila siyang mangolekta ng mga panggamot na materyales. Bumangon si Manuel sa kama at naghilamos, pagkatapos ay pumunta sa looban at nagpractice ng isang set ng boxing. Pagkatapos ng boxing, pumunta si Manuel sa kusina para magluto ng almusal. Nang handa na ito, si Julia, na nakasuot ng itim na profesional na suit na may chiffon shirt sa loob, ang kanyang maluwang na dibdib at ang kanyang buhok ay nakatali ng nakapusod, ay bumaba ng hagdan. Nang makita ang almusal sa mesa, mukhang nagulat si Julia, nagawa mo ba ang lahat ng ito? Oo. Tumango si Manuel, maupo ka na at mag-almusal. Umupo si Julia, nag-usisa, at nagtanong, marunong ka pa nga bang magluto? Walang magawang sinabi ni Manuel, tumira ako kasama ng aking Panginoon sa kabundukan. Bata pa lang ako nagluluto na ako, at natural akong natuto. Oh! Tumango si Julia, pagkatapos ay kumagat sa piniritong itlog, at biglang nagningning ang kanyang mga mata, ang sarap. Siyempre naman. Ngumisi si Manuel, di ba sinabi ko na sa'yo noon? Walang hindi ko magagawa. Nagiging maangas ka dahil lang sa medyo pinuri kita. Inilibot ni Julia ang kanyang mga mata kay Manuel, at saka sinabing, nga pala, simula ngayon, susundan mo ako sa kumpanya. Ha? Natigilan si Manuel, wala akong alam sa negosyo. Bakit ako pupunta sa kumpanya kasama mo? Pinanangkita ni Julia ang kanyang magagandang mata at sinabing, hindi ba sinabi mo lang na wala kang magagawa? Hindi nakaimik si Manuel. Ngumiti si Julia at sinabing, mula ngayon, ikaw na ang magiging katulong ko. Gagawin mo lahat ng ipapagawa ko sa'yo. Isa pa, dahil sanay ka, pwede kang maging bodyguard ko. Kung may manggahas na mangbuli sa akin, bugbugin mo. Dahil doon, mapaglarong winuwagayway ni Julia Stewart ang kanyang kamao. Magagawa nito. Tinapik ni Manuel Bennett ang kanyang dibdib ng may katiyakan, walang maglalakas loob na ay buli ka kasama ko. Nang marinig ang katiyakan ng lalaki, naramdaman ni Julia ang suporta at init sa kanyang puso. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Sino kayang ganito kaga? Si Julia, na nalilito, ay mabilis na nagtungo sa pintuan. Pagbukas pa lang niya ng pinto, sumikat sa tuwa si Julia, Morris, nandito ka na. Si Nancy Maddox, na nakaupo sa wheelchair, ay kumurap at ngumiti, kailangan ko ng tulong mo saglit. Sabi ni Julia, walang gulo, pasok ka.
Isang babaeng assistant na nakasuot ng professional suit ang nagtulak ng wheelchair sa loob. Dinala ng driver ang mga bagahe ni Nancy. Magandang umaga, Mr. Bennett. Nakangiting bati ni Nancy kay Manuel. Magandang umaga, Miss Maddox. Nakangiting tugon ni Manuel. Matapos ilipat ng driver ang mga bagahe ay umalis na siya. Pakilala ni Nancy, Julia, Mr. Bennett, ito ang aking katulong, si Sylvia Warren. Dito rin siya mananatili para tulungan ako, at sana ay hindi ka makagambala. Hindi naman. Umiling si Julia at sinabing, ang pagkakaroon ng mas maraming tao sa paligid ay talagang nagiging mas buhay ang lugar. Then, she invited Morris, Assistant Warren, hindi pa kayo nag-aalmusal, di ba? Samahan mo kaming kumain. Nagulat si Nancy, Julia, ikaw ba ang gumawa nito? Nilabas ang dila ni Julia, alam mo namang hindi ako makakapag-almusal. Manuel ang lahat. Talaga. Tumingin si Nancy kay Manuel na may maamong ngiti, Mr. Bennett, wala masyadong lalaking marunong magluto ngayon. Gayunpaman, sa iyong mga kakayahan, hindi kailangang matuto ni Julia. Nakangiting sagot ni Manuel, ayos lang. Handa akong ipagluto si Julia habang buhay. Pulang-pula ang mukha ni Julia, at mapaglaro siyang sumagot, aba, hindi ako papayag. Bahagyang napabuntong hininga si Nancy, nakikita kong masaya kayong dalawa, hindi ko maiwasang mainggit. Iniisip ko kung kailan ko mahahanap ang kalahati ko. Sabi ni Julia, Morris, kapag bumuti na ang mga paa mo, hindi na mabilang ang mga taong hahabol sa iyo. Miss Maddox, siguraduhin mo, gagamutin kita at tutulungan kang makatayo muli. Binigyan ni Manuel si Nancy ng nakakapanatag na tingin, pagkatapos ay nagpatuloy, pagkatapos ng almusal, sisimulan natin ang unang pag-ikot ng paggamot. Sige. Tumango si Nancy. Pagkatapos ng almusal, tumuloy ang grupo sa sala. Inilabas ni Manuel ang isang kahon ng pilak na karayom na binili niya sa medical hall kanina at sinabing, Julia, pwede bang iangat mo ang palda ni Miss Maddox? Sige. Tumango si Julia, saka itinaas ang palda ni Nancy, inilantad ang kanyang mga binti. Kaagad, lumuhad si Manuel, kinurot ang isang pilak na karayom, itinusok ito ng truchi, at tumpak na tinusok ang isa sa mga acupoint sa binti ni Nancy. Habang ang pilak na karayom ay tumpak na tumusok sa acupoint, nagsimula itong manginig ng marahan. Nang makita ito, parehong napuno ng pagkabigla sina Nancy at Sylvia. Ito ay hindi ka panipaniwala, hindi ba? Hindi napigilan ni Nancy na mapasigaw. Ilang sikat na tradisyonal na practitioner ng medisina ang gumamot sa kanya noon, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinumang may ganitong pambihirang kasanayan sa acupuncture. Kabanata 23, kumbansihin ang mga tao ng may dahilan. Kahit na para kay Julia Stewart, na nakakita ng mga kasanayan sa acupuncture ni Manuel Bennett noon, ang tanawin ay nagpasindik pa rin sa kanya. Matapos maghintay ng ilang sandali, si Mr. Tumangala si Bennett at nagtanong, Miss Maddox, may nararamdaman ka ba sa iyong binti? Hindi. Umiling si Nancy Maddox. Si Mr. Tumango si Bennett, at kumuha ng isa pang pilak na karayom, tinusok ang pangalawang acupoint sa binti ni Nancy Maddox. Ngayon, si Mr. Tanong ulit ni Bennett. Wala pa rin. Umiling pa rin si Nancy Maddox. Walang pag-aalinlangan, si Mr. Nagpatuloy si Bennett sa acupuncture. Pagkaraang tumusok sa kanya ng pang-apat na pilak na karayom ay nagulat si Nancy, nararamdaman ko. Ang aking binti ay mainit at manhid, parang mga langgam na gumagapang dito. Mula nang maparalisa ang kanyang mga binti, nawala ang lahat ng kanyang sensasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na ngayong araw na ito ay magbabalik ang kanyang mga binti, na labis na nagpasaya sa kanya. Tuwang-tuwang tanong ni Sylvia Warren, Young Mistress, may nararamdaman ka ba sa iyong mga binti? Morris, totoo ba ito? Excited din ang mukha ni Julia Stewart. Oo, totoo. Paulit-ulit na tumango si Nancy Maddox. On the way here, hindi naniwala si Sylvia Warren na si Mr. Mapapagaling talaga ni Bennett si Nancy Maddox. Pagkatapos ng lahat, sa mga taon na ito,
ang pamilya Maddox ay humiling sa hindi mabilang na mga kilalang doktor mula sa bahay at sa ibang bansa upang gamutin siya, ngunit walang resulta. Pero ang nakakapagtaka, si Mr. Nagawa ni Bennett na ibalik ang sensasyon sa mga binti ni Nancy sa maikling panahon. Naisip ni Sylvia Warren sa sarili, bagay talaga ang lalaking ito. Si Mr. Magiliw na ngumiti si Bennett, Miss Maddox, mukhang hindi naman kasing seryoso ang kalagayan mo gaya ng una kong naisip. Baka wala pang kalahating buwan, makakatayo ka na ulit. Oo, salamat, Mr. Bennett. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si Nancy Maddox na hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin, kaya nagpatuloy siya sa pagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Si Mr. Malumanay na ngumiti si Bennett, maghintay hanggang makatayo ka muli bago ka magpasalamat sa akin. Sige. Masiglang tumanggo si Nancy Maddox. Si Mr. Ipinagpatuloy ni Bennett ang pagbibigay ng acupuncture nang walang anumang paghinto. Makalipas ang halos 10 minuto, si Mr. Inalis ni Bennett ang mga pilak na karayom at isinulat ang isang res ita, na ibinigay niya kay Sylvia Warren. Assistant Warren, binibigyan kita nitong res ita. Pumunta sa medical hall at kunin ang gamot na sinulat ko, pagkatapos ay i-decoct ito at ipainom ito kay Miss Maddox. Pagkatapos nito, magsagawa ako ng acupuncture sa kanya 1 beses sa isang araw, at bibigyan ko siya ng bagong res ita sa bawat oras. Hindi hihigit sa kalahating buwan, si Miss Maddox ay dapat gumaling. Oo, Mr. Bennett. Kinuha ni Sylvia Warren ang res ita na may paghanga sa kanyang mga mata. Nagsalita si Julia Stewart, Morris, kailangan kong pumunta sa kumpanya ngayon, para hindi kita masamahan. Umiling si Nancy Maddox, nandito si Assistant Warren para samahan ako, ayos lang. Mauna na kayong dalawa at mag-abala. Sige, babalik ako at sasamahan kita mamayang gabi. Sabi ni Julia Stewart, saka umalis ng villa kasama si Mr. Bennett. Habang papunta sa kumpanya, si Julia Stewart ang nagmaneho ng kotse, kasama si Mr. Bennett sa passenger seat. Manuel, bakit hindi ka marunong magmaneho? Sino ang boss dito, ikaw o ako? Si Julia Stewart ay talagang bigo. Saan itinaboy ng mga boss ang kanilang mga empleyado noon? Si Mr. Bennett chuckled, well, kakababa ko lang ng bundok at hindi pa ako nakakahawak ng sasakyan, syempre, hindi ako marunong magmaneho. Pero huwag kang mag-alala, napakabilis kong natututo, at sa loob ng ilang araw, malalaman ko na kung paano magmaneho. Tumango si Julia Stewart, fine, kung matututo ka talagang magmaneho, bibigyan kita ng driver's license. Walang problema. Si Mr. Sumang-ayon si Bennett. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating silang dalawa sa underground parking lot ng East Beauty Pharmaceuticals, at saka sumakay sa elevator sa itaas. Paalala ni Julia Stewart, Manuel Bennett, habang nasa kumpanya, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, tawagin mo lang akong President Stewart. Bakit? Si Manuel Bennett ay medyo naguguluhan. Sinabi ni Julia Stewart, hindi alam ng mga empleyado sa kumpanya ang tungkol sa aming relasyon, at ayaw kong ipaalam ang aming relasyon sa lalong madaling panahon. Okay. Walang magawang tumango si Manuel Bennett. Mukhang magiging isang paglalakbay ang gagawing tunay na asawa ng babaeng ito. Sumakay sila ng elevator hanggang sa 28th floor. Nang bumukas ang pinto ng elevator, nakatayo sa pasukan ang isang dalagang nakasuot ng kulay abong professional suit, nakasuot ng silver-rimmed glass, at may mahusay na hangin sa pasukan na may hawak na folder. President Stewart, magandang umaga. Nagmamadaling bati ng babae. Umaga. Tumango si Julia Stewart at pagkatapos ay ipinakilala si Manuel Bennett. Manuel Bennett, ito ang aking katulong, si Sonny Tolkien. Pagkatapos, ipinakilala ni Julia Stewart si Sonny Tolkien. Sonny Tolkien, ito si Manuel Bennett. Simula ngayon, si Manuel Bennett na rin ang magsisilbing assistant ko. Kumusta Assistant Tolkien? Ngumiti si Manuel Bennett at inabot ang kamay kay Sonny Tolkien. Hello. Bahagyang kumunat ang noo ni Sonny Tolkien at inilahad din ang kanyang kamay.
Naguguluhan siya, nagtataka kung bakit kumuha ng isa pang assistant si Pangulong Stuart. Maaaring naisip ni Pangulong Stuart na hindi sapat ang kanyang mga kakayahan. Sonny Tolkien, iulat ang sitwasyon ng kumpanya. Sabi ni Julia Stewart, at saka naglakad patungo sa opisina. Sumunod si Sonny Tolkien at binuksan ang folder, nagsimulang magulat tungkol sa sitwasyon ng kumpanya. President Stewart, simula kahapon, ang mga benta ng produkto ng aming kumpanya ay bumagsak ng isa pang 10%. Sumimangot si Julia Stewart at sinabing, magdaos ng ilang aktibidad na pangpromosyon, at subukang bawiin ang ilan sa mga benta. Oo. Tumango si Sonny Tolkien at nagpatuloy, President Stewart, ang Chaplin family mula sa Arthur City ay darating sa aming kumpanya mamayang hapon. Ang galing! Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Julia Stewart at sinabing, basta makuha natin ang lihim na race 8 ng Chaplin family, makakagawa tayo kaagad ng mga bagong produkto at makakalaban natin ang Prosperity Pharmaceutical. Sa lahat ng paraan, si Sonny Tolkien ay nag-uulat sa sitwasyon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Julia Stewart ang ilang mungkahi at plano batay sa ulat ni Sonny Tolkien. Sumunod si Manuel Bennett sa likod, lihim na humahanga. Ang babaeng ito ay medyo kahanga-hanga. Bukod dito, sa daan, natuklasan din ni Manuel Bennett na karamihan sa mga empleyado ng East Beauty Pharmaceuticals ay mga babae. Si Manuel Bennett ay lubos na nasisiyahan, na makapagtrabaho sa isang kumpanyang puno ng mga dilag, kahit papaano ay napipiestahan niya ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, sinundan ni Manuel Bennett si Julia Stewart sa opisina. Ang opisina ni Julia Stewart ay maluwag, maliwanag, malinis, at maayos, na may nakaistilong-istilo na napaka-komportable sa pakiramdam. Pagpasok sa opisina, nagpatuloy si Sonny Tolkien, President Stewart, may isa pa, may utang pa sa amin ang World Trading ng 8 milyong yuan. Nangako si Director Lee na babayaran niya ang utang sa loob ng 3 buwan, ngunit kalahating taon na ang nakalipas mula noon, at wala pa ring balak si Director Lee na bayaran ang utang. Ilang beses ko na siyang hinimok noon, pero nagdahilan si Direk Lee para mag-antala. Ibinigay ni Julia Stewart ang susi ng kotse kay Sonny Tolkien at sinabing, Sonny Tolkien, pumunta sa World Trading ngayon at sabihin kay Director Lee na kung hindi niya mababayaran ang utang, gagawan ng legal na aksyon ng East Beauty Pharmaceuticals. Oo, Presidente Stewart. Tumango si Sonny Tolkien bilang tugon. Napatingin si Julia Stewart kay Manuel Bennett, na gumagala sa opisina, at sinabing, Manuel Bennett, samahan mo si Sonny Tolkien doon. Nagulat si Manuel Bennett, pupunta rin ako. Mapaglarong ngumiti si Julia Stewart, ano, natatakot kang pumunta? Ano ba ang dapat ikatakot, hindi ba pangungulekta lang ng utang? Tiniyak ni Manuel Bennett, hintayin mo lang ang aking magandang balita, tiyak na tutulungan kitang maibalik ang utang. Nang marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, ang mga mata ni Sonny Tolkien ay napuno ng paghamak. Talagang iniisip ng taong ito na madaling mangolekta ng utang, kahit na gumawa ng gayong same time na pangako. Paalala ni Julia Stewart, Manuel Bennett, kapag nakilala mo si Director Lee, subukan mong pag-usapan ito ng maayos, at huwag maging impulsive. Tumawa si Manuel Bennett, huwag kang mag-alala, tiyak na kukumbinsihin ko siya ng may dahilan. Kabanata 24, Mamatay ka na. Pagkalabas ng opisina, sumakay sina Manuel Bennett at Sonny Tolkien sa elevator papunta sa underground parking lot. Assistant Bennett, ikaw na ang magdadrive. Inabot ni Sonny ang susi kay Manuel. Awkwardly ngumiti si Manuel, hindi ako marunong magmaneho. Ano? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Sonny si Manuel, paanong hindi marunong magmaneho ang isang katulong. Nagkibit-balikat si Manuel, pero hindi ko talaga kaya. Sige, ako na ang magdadrive. Umiling si Sonny at umupo sa driver's seat. Si Manuel naman ay komportableng umupo sa passenger seat. Umandar na ang sasakyan at umalis sila sa underground parking, patungo sa World Trading. Sa daan, nagtanong si Sonny ng iba't ibang mga katanungan tungkol sa pamamahala ng kumpanya, sinusubukang subukan si Manuel.
Gayunpaman, walang kaalam-alam si Manuel tungkol sa pamamahala at pagpapatakbo ng kumpanya. Nagtaka si Sonny kung bakit kinuha ni President Stewart ang ganoong tao bilang katulong. Hindi kaya ang lalaking ito ay boy toy ni President Stewart? Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Bawal para sa mga nasasakupan na magtanong tungkol sa mga pribadong bagay ng kanilang amo sa lugar ng trabaho. Sa sumunod na pagkakataon, hindi na itinuloy ni Sonny ang pakikipag-usap kay Manuel. Sa kanyang mga mata, si Manuel ay isa lamang palamuting una na walang tunay na kakayahan. Makalipas ang halos 20 minuto, dumating ang sasakyan sa isang gusali ng opisina sa city center. Matapos ay parada ang sasakyan, sinundan ni Manuel si Sonny sa gusali. On the way, paalala ni Sonny, Assistant Bennett, I will handle the negotiation with Director Lee later. Umupo ka lang at makinig, at huwag sumabad. Oh! Tumango si Manuel, hindi masyadong nagsasalita. Pagpasok nila sa office building ay lumapit sila sa front desk. Ngumiti ang receptionist at nagtanong, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sinabi ni Sonny, ako si Assistant Tolkien mula sa East Beauty Pharmaceuticals. Maaari mo bang kontakin si Director Lee mula sa World Trading? May pag-uusapan ako sa kanya. Naiintindihan. Tumango ang receptionist at saka tumawag. Hindi nagtagal, ibinaba ng receptionist ang telepono, at sinabing, maghintay sandali. Pagkatapos ng maikling paghihintay, lumapit sa kanila ang isang babaeng nakasuot ng light coffee-colored professional suit at may kaakit-akit na figure. Nakangiting inilahad ng babae ang kamay kay Sonny, Assistant Tolkien, hinihintay ka ni Director Lee. Pagkatapos, ginabayan ng babae, sumakay sina Manuel at Sonny sa elevator patungo sa ika-16 na palapag ng World Trading. Pumasok sila sa kumpanya at dumiretso sa General Manager's office. Kumatok ang babae sa pinto, sinabing, Director Lee, nandito si Assistant Tolkien. Pumasok ka. Isang boses ng lalaki ang nagmula sa loob. Pagbukas nila ng pinto, nakita nila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-white shirt, na may makinis na buhok sa likod at medyo sobra sa timbang ang katawan, nagre-review ng isang dokumento. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay si Sawyer Lee, ang pangkalahatang tagapamahala ng World Trading. Nang makita si Sonny, magiliw siyang binati ni Sawyer. Assistant Tolkien, ano ang nagdadala sa iyo sa kumpanya ko ngayon? Sumagot si Sonny, Director Lee, mayroon kaming pag-uusapan sa iyo. At sino ito? Napatingin si Sawyer kay Manuel. Ipinakilala ni Sonny, ito si Manuel Bennett, ang bagong assistant ni President Stewart. Oh, ikinagagalak kitang makilala, Assistant Bennett. Ako si Sawyer Lee, ang General Manager ng World Trading. Nakangiting bati ni Sawyer kay Manuel sabay abot ng kamay. Gayunpaman, sa sandaling kinamayan ni Manuel si Sawyer, bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. May kakaiba sa lalaking ito. Matapos i-scan si Sawyer, agad niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Assistant Harper, kumuha ka ng kape dali. Utos ni Sawyer. Oo, directly. Tumango si Assistant Harper at lumabas ng opisina pagkatapos magbuhos ng kape. Makiupo ka. Sumenyas si Sawyer at niyaya si Sonny at Manuel na maupo. Pagkatapos nilang maupo, nakangiting nagtanong si Sawyer, Assistant Tolkien, ano ang gusto mong pag-usapan? Sabi ni Sonny, Director Lee, dadaan lang ako sa punto. Nandito kami ngayon para itanong kung kailan mo babayaran sa amin ang natitirang pera para sa mga kalakal. Nang marinig ito, biglang natigil ang ngiti sa mukha ni Sawyer. Humigop siya ng kape at bumantong hininga, Assistant Tolkien, gusto kong magbayad, pero nahihirapan ang kumpanya ko kamakailan. Maaari mo bang pakiusap kay Pangulong Stewart ng ilang oras pa? Kapag bumuti ang cash flow natin, babayaran kita kaagad. Sumimangot si Sonny, Director Lee, nangako ka na babayaran mo ang mga bilihin sa loob ng 3 buwan. Ngayon ay kalahating taon na, at binigyan ka na ni President Stewart ng karagdagang 3 buwan. Mangyaring huwag itulak ito ng masyadong malayo. Nang marinig ito, nawala ang ngiti sa mukha ni Sawyer.
Ibinagsak niya ang kanyang tasa sa mesa, napag-alitan, Assistant Tolkien, dapat alam mo kung gaano kahirap magbenta ng mga produkto ng East Beauty Pharmaceutical ngayon. Mayroon pa akong kalahati ng mga produkto na hindi nabenta at nananatili sa akin. Kung walang benta, wala akong pondong papasok. Paano mo inaasahan na babayaran kita? Sinabi ni Sonny, Director Lee, sinusubukan ng aming kumpanya na makahanap ng solusyon para sa mga hindi nabentang produkto. Kapag napunta na sa merkado ang aming mga bagong produkto, mababawi namin ang market share. Tsaka pumirma kami ng kontrata noon. Pinahaba ni Pangulong Stuart ang iyong deadline para sa karagdagang 3 buwan mula sa matagal ng pakikipagtulungan sa pagitan ng aming dalawang kumpanya. Kung hindi ka pa rin magbabayad, kailangan nating dumaan sa mga legal na paglilitis. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Sawyer, at agad na muling ngumiti, Assistant Tolkien, huwag kang masyadong malupit. Ang mga legal na paglilitis ay makakasama lamang sa aming relasyon. Paano ito, bumalik ka at sabihin kay President Stuart, bigyan mo pa ako ng 1 buwan. Makalipas ang 1 buwan, babayaran kita kaagad, okay. Magsasalita na sana si Sonny, ngunit biglang bumulong si Manuel na kanina pa nakaupo sa tabi niya. Director Lee, we can wait for 1 month, but can you really afford to wait? Assistant Bennett, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sawyer na may pagtataka. Napatingin din si Sonny kay Manuel, hindi naiintindihan ang balak nito. Bumantong hininga si Manuel, Director Lee, mayroon kang hindi natukoy na kondisyon na papatayin ka sa wala pang 1 buwan, pero gusto mong maghintay kami ng 1 buwan. Kung ganoon, sino ang magbabayad sa amin kapag wala ka? Bago bumagsak ang boses niya. Bang! Hinamplas ni Sawyer ang mesa, galit na sinabi, Assistant Bennett, anong ibig mong sabihin? Dahil lang ba hindi pa ako nakakabayad? Bakit mo ako minumura? Assistant Bennett, pakiusap huwag mo nang sabihin pa. Nagulat din si Sonny at mabilis siyang pinigilan. Bakit sinumpa ni Manuel ang lalaking iyon? Nagkibit-balikat si Manuel, Director Lee, hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinabi ko. Mamamatay ka talaga. Ikaw. Galit na galit si Sawyer kaya kumabog ang kanyang dibdib, itinuro sa labas, lumabas ka. Director Lee, huminahon ka. Unang araw niya sa kumpanya at wala siyang alam. Mabilis na sinubukang patahimikin ni Sonny, pagkatapos ay sinigawan si Manuel, Assistant Bennett, hindi ka na kailangan dito, lumabas ka. Pinaikit ni Manuel ang kanyang mga mata, tumingin kay Sawyer, Director Lee, gusto mo ba talaga akong umalis? Kung aalis ako, walang makakapagligtas sa iyo. Kabanata 025, It's really amazing. Agad na nagalit si Direk Lee, Assistant Bennett, sa anong batayan mo sinasabing malapit na akong mamatay? Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, Director Lee, tanungin kita, nakaramdam ka na ba ng panghihina ng mga paa, paninikip ng dibdib, pangangapos ng hininga, pagkamayamutan, at pagkakaroon ng mga bangungot kamakailan? Tanungin din kita, pakiramdam mo ba kanina ka pamalas, at walang maayos? Ha? Biglang napabuntong hininga si Direk Lee, paano mo nalaman? Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Director Lee, si Sonny Tolkien ay agad natulala. Ano ang nangyayari, tama ba talaga ang hula ni Manuel Bennett? Siyempre, nakita ko. Nagkibit-balikat si Manuel Bennett at sinabing, ang iyong sitwasyon ay sanhi ng isang backlash mula sa isang maruming bagay. Kung hindi mo ito haharapin, tiyak na mamamatay ka. Backlash mula sa isang maruming bagay. Kumunot ang noo ni Direk Lee, anong ibig mong sabihin? Itinuro ni Manuel Bennett ang Buddha pendant na nakasuot sa dibdib ni Director Lee at sinabing, saan mo nakuha ang pendant na ito? Sinabi ni Lee, nakuha ko itong Buddha pendant sa Elephant Country, at ito ay dapat na magdala ng swerte. Ngumisi si Manuel Bennett, kanina ka pa nagsusuot ng ganyang kasamaan sa katawan mo, dapat hinahamak mo talaga ang buhay. Paano ito isang masamang bagay? Agad na nalungkot si Direk Lee, mula nang simulan kong suotin ang Buddha pendant na ito, talagang bumuti ang aking kapalaran.
Sinabi ni Manuel Bennett, ang ganitong masamang bagay ay talagang magdudulot ng swerte sa nagsusuot sa maikling panahon, ngunit habang tumatagal, ang masamang bagay ay magre-backlash sa nagsusuot. Kung ayaw mong maniwala, ipapakita ko sa iyo ngayon. Habang nagsasalita siya, direktang inabot ni Manuel Bennett, hinawakan ang Buddha pendant sa dibdib ni Lee, at pagkatapos ay pinisil ito ng malakas. Sa isang crack na tunog, ang Buddha pendant ay nabasag sa isang iglap. Sa mismong sandali nang nadurog ang pendant, isang maliit na parang bata na itim na anino ang sweep out. Biglang bumaba ang temperatura sa opisina, at bahagyang nagdilim ang silid. Hindi napigil ang kiligin sina Direk Lee at Sonny Tolkien. Ang itim na anino na ito ay sumugod palabas, na direktang inilabas ang mga pangil at kuko nito kay Manuel Bennett. Si Manuel Bennett ay mukhang malamig at mahigpit, ikaw, isang maliit na masamang espiritu, ay nangangahas na gumawa ng kalituhan dito. Nililigawan mo si kamatayan. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, nagdikit ang kanyang hintuturo at gitnang mga daliri, direktang nagpapakilos sa True Chi, gumuhit ng mga simbolo sa hangin. Isang gintong anteng-anteng ang agad na lumitaw sa hangin at direktang pinigilan ang itim na anino. Gia. Ang itim na anino na ito ay nagpakawala ng isang matalim na sigaw at pagkatapos ay naglaho sa kalangitan. Hanggang sa mawala ang itim na anino ay nabawi ng opisina ang liwanag nito, at bumalik sa normal ang temperatura. Sa isang iglap, tumahimik ang opisina, at nagkaroon ng katahimikan. Sina Direk Lee at Sonny Tolkien ay tumitig kay Manuel Bennett na may gulat sa kanilang mga mata. Napakabilis ng lahat ngayon lang na hindi sila makapag-react. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkaraan lang ng ilang sandali, sa wakas ay bumalik sa kanilang katinuan sina Direk Lee at Sonny Tolkien. Oo, Bennett. Assistant Bennett. Ano ang bagay na iyon ngayon lang? Tanong ni Director Lee, nanginginig ang boses. Ngumuso si Manuel Bennett, ano pa kaya iyon? Ito ang maruming bagay na naninirahan sa Buddha pendant. Napasigaw si Sonny Tolkien, mahigpit na hinawakan ang braso ni Manuel Bennett, nanginginig ang buong katawan, pumuti ang labi, at malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang mukha. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala sa katotohanan ito. Ito ay ganap na nasira ang kanyang pananaw sa mundo. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, Assistant Tolkien, huwag kang matakot, naalis ko na ang maruming bagay na iyon. Oh. Nagpakawala ng mabigat na hininga si Sonny Tolkien at saka binitawan ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, takot din si Director Lee, tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Lumingon si Manuel Bennett kay Director Lee at sinabing, Director Lee, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Huminga ng malalim si Direk Lee, naramdaman ang kanyang katawan, at agad na napuno ng pagtataka ang kanyang mukha. Assistant Bennett, mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon. Diyos ko, Assistant Bennett, talagang hindi ka panipaniwala. Ngayon ay lubusan niyang pinaniwalaan ang sinabi ni Manuel Bennett. Kung tutuusin, naniniwala na siya sa mga mahiwagang bagay na ito, kung hindi siya pupunta sa Elephant Country para maghanap ng Buddha pendant. At ngayon pa lang, ang mga kasanayang ipinakita kay Bennett ay sadyang banal. Sabi ni Bennett, Director Lee, bagamat naalis ko na ang masamang espiritong ito, nagdulot pa rin ito ng malaking pinsala sa iyong katawan. Susulatan kita ng Race Eta ngayon, maaari mong makuha ang mga halamang gamot ayon dito, at i-decoct ang mga ito araw-araw. Sa loob ng isang linggo, gagaling ang iyong katawan. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Bennett ang panulat at papel mula sa mesa, nagsulat ng Race Eta, at ibinigay ito kay Sawyer Lee. Tinanggap ni Lee ang Race Eta, puno ng pananabik. Nang may pasasalamat na tingin, sinabi niya kay Bennett, Mr. Bennett, I really failed to recognize your greatness, and I even doubted you earlier. I'm so sorry. Kung hindi dahil sa pagpasok mo para tumulong, namatay na ako nang hindi ko alam kung paano ako namatay. Babayaran ko ang pera ngayon. Habang nagsasalita siya, mabilis na inilabas ni Sawyer Lee ang kanyang mobile phone para mag-transfer.
Ngayon ay hindi na niya tinuring si Bennett bilang isang katulong lamang at direktang tinawag siya bilang Mr. Bennett. Pagkatapos ilipat ang pera, sumulat si Sawyer Lee ng tseke at ibinigay ito kay Bennett, na nagsasabing, Mr. Bennett, this is 5 million, which is nothing compared to the life-saving grace na ipinakita mo sa akin. Kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Tumango si Bennett, kinuha ang tseke, at basta na lang ibinulsa. Pagkatapos, nagpalitan sina Sawyer Lee at Bennett ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at pagkatapos ay magalang na ipinadala ni Lee si Bennett sa pasukan ng kumpanya. Sa daan pabalik sa East Beauty Pharmaceuticals. Hindi pa rin nawawala ang pagkabigla sa puso ni Sonny Tolkien. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kakilig ang pangungulekta ng utang. At napakakinis. Pero, alam niyang lahat ng ito ay salamat sa lalaking katabi niya. Ang lalaking ito ay tiyak na hindi kasing simple ng pagpapakita niya sa ibabaw. Isang eksperto. Talagang eksperto ang lalaking ito. Na may paghingi ng tawad sa mukha, sinabi ni Sonny, Assistant Bennett, patawarin mo ang dati kong kabastusan. Ayos lang. Kinaweya ni Bennett ang kanyang kamay at sinabing, bagaman marami akong alam, talagang hindi ako pamilyar sa business side. Kaya, sa hinaharap, sana ay mabigyan ako ni Assistant Tolkien ng higit pang gabay. Ngumiti si Sonny at sinabing, hindi ako mangangahas na turuan ka, ngunit kung mayroon kang anumang mga katanungan sa hinaharap, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Sige. Tumango si Bennett. East Beauty Pharmaceuticals. Tanggapan ng Pangulo. Si Julia Stewart, habang tinitingnan ang paalala sa paglipat sa kanyang mobile phone, ay medyo naguguluhan. Naghanda siya sa una para sa pinakamasama at nagplanong gumawa ng legal na aksyon. Ngunit ang nakakagulat, nakatanggap siya ng paglipat mula kay Sawyer Lee. Kanina pa niya tinatawagan si Sonny. Pero sabi ni Sonny, salamat na lang kay Bennett, kung hindi, hindi na sila makakaipon ng utang ngayon. Paano nakolekta ng taong ito ang utang? Ungol ni Julia Stewart. Mukhang kailangan nilang hintayin na bumalik sina Bennett at Sonny at tanungin kung ano ang nangyari. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Malakas na sinabi ni Julia Stewart, pasok. Itinulak ang pinto. Pumasok ang isang matangkad, maganda ang katawan na binata na nakasuot ng high-end na suit, na may gwapong hitsura si Silas Jordan iyon.